Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito ako para i-discuss sa inyo ang history and principle of Arnis. Bago ang lahat, gusto ko lang ipakita sa inyo kung saan ako ngayon. Ang kasaysayan ng Arnis. Ang Arnis na kilala rin bilang Eskrima o Kali ay isang tradisyonal na sining ng pakikipaglaban mula sa Pilipinas na gumagamit ng mga baston, kutsilyo at iba pang armas. Ang kasaysayan ng Arnis. Ang Arnis na kilala rin bilang Eskrima o Kali ay isang tradisyonal na isang sining ng pakikipaglaban mula sa Pilipinas na gumagamit ng mga baston, kutsilyo at iba pang armas. Pati na rin ang walang armas na lahat. Isimula ito noong pre-colonial na panahon, kung saan ginamit ito ng mga katutubong magdigma sa digmaan at nagtatambang sa sarili. Ang panahon ng kolonyalismong Espanyol, 1521 to 1898, pinagbawal ang paggamit ng mga katutubong armas upang pigilin ang mga pag-aalisa. Upang mapanatili ang kanilang mga kasanayan, isinama ng mga Pilipino ang pagkasanay sa Arnis sa anyo ng mga sayaw at pagkakakal, tulad ng sinulog at sakot-tigil. Dahil dito, may pasang sining sa inisasyon sa henerasyon. Sa kasalukuyan, nakilala ang Arnis bilang isang sport at sistema ng pagtatanggol sa sarili. Noong 2009, itinakda ito bilang pambansang sining at sport ng Pilipinas sa ilalim ng Republic Act 98/15. Ngayon, kilala ito sa buong mundo at pinagsama sa pagbabagang panahon. Mga prinsipyo ng Arnis. Number 1. Pagtatanggol sa sarili. Dinuturo ng Arnis sa mga practical na paraan ng pagtatanggol dapat sa mga kalaban na may armas sa wala. Number 2. Kahusayan. Ang mga teknika ay dinisenyo upang maging simple, direkta at epektibo na binibigyan din ng bilis at kahapon. At yun, dumako na tayo sa pangatlo. Pag-aangkop. Sinanay ang mga mag-aaral na gumamit ng iba't ibang armas at magpalit sa walang armas na laban kung kinakailangan. Ang apat na prinsipyo ng Arnis. Daloy at timing. Ang mga galaw ng Arnis ay likas na dumadaloy at may ritmo na nagbibigay din sa tamang tempo at